At ayun na nga mga bay, for today's video ay magwi-welding tayo ngayon dahil kung mapapansin nyo sa likuran ko ay marami na tayong mga na-pit up na tubo. So, bakit tayo magwi-welding ngayon? Dahil ang ating welder ngayon ay nag-iisa lang. So, ayan na nga. So, hindi natin patatagalin mga bay. So, ayan o, kung makikita nyo, pumapatong pa siya sa kanyang step ladder para lang maabot yung kanyang welding. Tayo naman ay mag-uumpisa ng pag-welding. Itong mini-welding ko ngayon ay root pasan ko na yan at capping na lang ang kailangan. So, ayan na nga at atin ang imikos-mikos yung handle na yan. So, ayan mga bay, no? Madali lang namang mag-welding mga bay basta kung ikaw ay marunong na. Pero sa mga hindi pa marunong ay talagang mahihirapan kayo. At kung gusto nyo namang matuto ay tiwala lang. Tiwala lang at saka kailangan ay porsigido ka matuto sa gusto mong matutunan sa buhay. Kung hindi nyo na itatanong ay marunong din tayong mag-welding ng CO2. Marunong din tayong mag-welding ng welding rod. Ngayon mga bay ay tinisting ko lang kung hindi ba nagbabago yung pulso natin pagdating sa pagwe-welding ng tubo. So, napapansin ko lang medyo may pagbabago nga lang talaga. Kasi habang tumatanda tayo ay nagbabago din yung natin. Lalo na yung mata, yung paningin natin. Kung tama pa ba yung pag-weave natin ng handle. Minsan ay hindi na talaga consistent talaga yung ating kamay. Kaya minsan hindi na pantay yung ating welding. So, ayan na nga mga bay, no? Iniikot natin yung tubo dahil kaya natin pinapabricate natin sa labas at hindi natin pinapabricate sa site kung saan siya ikakabit dahil para magawa natin yung tamang posisyon na hindi tayo mahihirapang mag-welding. Kasi kung sa site natin gagawin, siguro kailangan natin gapangan. So ayan na nga yung welding natin mga bay. So hindi naman siguro masama sa ganitong edad natin na medyo may katandaan na. At ito na nga mga bay, dahil walang forklift o operator, kailangan natin na tayo muna mag-operate dahil dito naman mga bay all around tayo. So pwede tayong mag-operate as long as marunong tayong gumamit para tanggalin natin yung tubo na tapos ng weldingin at lagyan natin ng bago. So ayan, tinatanggal na natin yung tubo at 120. Ilapag muna natin dyan dahil mamaya na natin balikan yan. Tapos maglalagay tayo ng isang tubo doon sa stand kung saan yung pinagkuhanan ng tapos na. Dahil nga ay walang maghahawak sa ating camera ay tayo lang naghahawak habang nag-ooperate ng forklift at alam ko na bawal yan at unsafe. So ingat-ingat lang tayo mga bay. So ayan na nga. Nilapag muna natin yung yung camera natin. Ayan yung isang welder ang nag-assist sa atin. Dalawa lang kami dyan. So ayan na, tapos na yun. Yung tapos na inilagay natin doon sa taas para sa pwede ng pinturahan. Yun naman ay tinatakpan naman natin yan para hindi kalawangin kasi laging naulan dito sa amin. At ito na nga mga bay, ang kasunod. Sinisit up ko naman ngayon ang welding machine para sa CO2. So ayan, tiningnan namin, wala siyang failure wire sa loob. So inutusan ko yung kasama ko kumuha. So ayan, walang laman. Yung kasi natin, yung flange napakakapal. Kaya
ang gamitin natin CO2 kasi pag gamitan natin ng handle ng TIG ay madaling uminit yung handle ng TIG welding. Kaya ang ginagawa namin, ginamitan lang namin ng CO2. So ayan na nga, pumusto na si Pai dyan. Medyo nakayuko nga lang, alanganin yung posisyon. So di bale, basta ma-welding lang. Basta walang tagas. Yan ang importante. So ayan na nga, nag-ikot-ikot na si Bay. Ang welder talaga namin dyan sa CO2, yung isang kasama ko na yan. Kaso nag-welding din siya ng CO2 doon sa kabila. Kaya ako na lang ang nag-welding dyan. Kahit pa paano naman marunong naman tayo, hindi naman sa pagmamayabang. Basta ang importante nga lang naman ay wala lang tagas ng tubo. Yun na yun. Ox na yun. So ayan na nga mga bay. Ang nakakagandahan lang sa CO2 ay mabilis siyang weldingin yung plants. Kasi tuloy-tuloy. Hindi ka gaya sa stick na pag naubos na yung isang stick at kailangan mo siyang palitan. Humihinto ka. Pero dito, kung saan ka nakapwesto hanggat abot mo, tuloy-tuloy lang yung welding. Pero pagka mali na yung position mo, saka mo siya ihinto para pumisto ka ng maayos. So ayun na nga, tapos na yung pag-welding ng CO2 at tingnan nyo. Okay, so hanggang dito na lang. Salamat sa mga sumusuporta.